lungkot, ng ating takot, ng ating pagod. Bakit? Kasi meron po mga gutom na hindi kayang busuin ng pera. Merong mga pagod na hindi kayang alisin ng bakasyon. Merong mga lungkot na hindi kayang pagalingin ng gamot. At merong iisa lamang ang makakapagpuno ng lahat ng ating pangangailangan. Tanging si Kristo lang. Amen? Kaya nga po sa ating ebanghelyo, paulit-ulit na sinabi ng ating Panginoong Kristo ito, ako ang tinapay ng buhay. Hindi mo sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng mga mayayaman. Hindi mo sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng mga matalino. Hindi sinabi ng ating Panginoon, akong tinapay ng mga malulusog. Hindi po. Ano sabi niya? Ako ang tinapay ng buhay. Lahat ng buhay mo, ano bang nararanasan mo? Mahirap, maginhawa, masaya, malungkot, magaan, mabigat. Lahat ng buhay mo, siyang magpapabusog sa iyo. Amen? Dahil alam ng Panginoon, merong bahagi sa atin na hindi mabubuhay kung wala ang Diyos. Kung kailangan ng ating katawan ng pagkain, kapatid, kailangan din ng kaluluwa mo ng pampalakas. Ang pinakamasustansyang pagkain ng ating kaluluwa, walang iba, kung hindi ang katawan at dugo ni Kristo. Amen? Kaya gusto ko po yung isang kwento tungkol sa isang matandang lalaki. Ang sabi, hirap na hirap po siya pupunta sa simbahan. Nakatungkol po siya, naglalakad siya, masakit ang kanyang paa, mabagal po siyang naglalakad papasok ng parokya. Pero araw-araw wala pong mintis. Pinipilit po niyang makarating sa simbahan para makapagsimba, para makapag-communion. At napansin po siya ng isang pari, tinanong, sabi, Lolo, bakit ka nagsisimba araw-araw? Matanda na po kayo, nauunawaan naman ng Diyos. Kung hindi po kayo makakapagsimba, maaari naman po kayong manatili sa bahay. Mag-online mass na lang po kayo. Alam niyo po, napakaganda ng sagot ng matanda. Ang sabi niya, Father, pumupunta po ako sa simbahan. Hindi po dahil malakas ako. Pumupunta po ako sa simbahan kasi kailangan ko ng lakas. Ganda po ng sagot niya, mga kapatid, yan po ang kahulugan ng ating pananampalataya. Hindi po tayo nagsisimba dahil malakas tayo. Nagsisimba tayo dahil mahina tayo. Hindi tayo lumalapit sa Diyos dahil kumpleto tayo. Lumalapit tayo sa Kanya dahil may kulang sa atin. Hindi tayo tumatanggap ng komunyon dahil perfecto tayo. Tumatanggap tayo ng komunyon dahil kailangan natin ng awa at ng biyaya ng Diyos. Kaya nga po ang simbahan, hindi naman po museo ng mga banal. Ang simbahan ay hospital para sa mga sugatan. Hospital para sa mga makasalanan. Kaya nga po pag sinasabi nila sa iyo, simba ka ng simba, ang dami mga makasalanan dyan. Sabihin niyo po, kaya nga nagsisimba ako. Kasi makasalanan ako, kailangan ko ng kapatawaran. Hindi po ba? Ang altar, hindi naman po premyo para sa mga mabubuti. Ang hapag ng Diyos ay para sa mga buto at malapit ng sumuko sa buhay. Tandaan niyo po, ang Eucharistia, hindi naman gantimpala sa mga perpekto at nagbabanal-banalan. Ang Eucharistiyang banal na misa ay pagkain para sa mga naghihina na. Amen? Mga kapatid, ang pinakamalaking pagkakamali ng tao ay yung maisip niya na kaya niyang mabuhay kahit wala ang Diyos. Amen? Sa umpisa, maaaring kayang-kaya mo. Pero mapapansin mo, kapag wala ang Diyos, dahan-dahan, mapapagod ka. Mapupuno ka ng takot, mawawalan ka ng direksyon, mawawalan ka ng pag-asa, at unti-unti, mauubos ka. Kaya sana wag nating gawing obligasyon ng banal na misa. Wag nating isipin ng misa ay salang tungkulin bawat linggo. Gawin natin ang misa bilang ating sandigan. Gawin natin ang misa bilang ating hininga. Gawin natin ang Eucharistia bilang lakas ng ating mga kaluluwa. At higit sa lahat,
gawin natin ang banal na misa bilang ating sakit buhay. Remember that, my dear friends. Do not make the Holy Mass merely your duty. Make the Holy Mass your lifeline. Dahil kung hindi mo papakainin ang iyong kaluluwa sa banal na katawan at dugo ni Kristo, palagi kang pagod. Mawawalan ka ng gana, magsasawa ka, maliligaw ka, at unti-unting mauubos ang buhay mo. Ngunit kung si Kristo ang iyong pagkain, maaaring mapagod man ang iyong kaluluwa, pero magiging malakas naman ang iyong espiritu, ang iyong kaluluwa. Amen? Maaaring umiyak ka, pero sa pamagitan ng panalamisa, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Maaaring madapa ka, magkamali ka, pero subukan mong magsimba at makikita mo, makakabangon ka muli. Mga kapatid, magdasal po tayo sa banal na misang ito. Naway gabayan tayo palagi ng banal na Espiritu. Isuka natin ang kasalanan at tanggapin natin araw-araw ang banal na katawan at dugo ni Kristo sa pamagitan ng banal na misa. Naway ang banal na komunyon ang ating maging lakas para matawid natin ang buhay na ito at makarating tayo sa karya ng Diyos sa buhay magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, pakinggan po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa may makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkapangtao siya, Sashi namin ganda-ganda. Ang bait-bait naman ng batang iyan. Mag-iiyak ha? Mag-iiyak ha? Laro lang po dyan ha? Laro lang po diyan. Sashi namin. Nang may ikatlong araw, na buhay na mag-uri, umakyat sa langit, nalulunod sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula papalipat na hukon sa mga nabubuhay at nangatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, Ang ganda-ganda ng batang yan. Ang batang yan, bait-bait pa. Aba, bait-bait pa ng batang yan. Bye-bye. Panginoong Yesus, Bibigyan salamat ako sa ng Eucharistia. damit. Hinihiling namin ang pagkain spiritual na bibigay buhay ng presensya mo sa amin. Ang Dinggin mo bait-bait ang ng aming batang dasal para sa lahat. iyon. Ang bait-bait Habang naman aming ng batang iyon. dinadalangin. Ang Panginoon, gusto may dinggin mo kausap. Panginoon, Ang gusto may dinggin mo kami. kausap. Para sa Santo Papa, Ang gusto may mga kausap. Ang obispo bebe at namin. mga ari. Nawa ang kanilang buhay ay maging tapat na saksi sa kabanalan ng Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katolika, nawa ang Eucharistia ang magbuklod sa amin bilang iisang katawan ni Kristo sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa aming parokya, Ang ganang magsuwebe ha. Pagkakatapos nilagay mo sa basurahan ha. Hindi yung talsik doon ha. Ha? lalo na sa Ah. mga kabataan. Ba? Manalangin Lagi na talsik tayo. doon. Panginoon, Talsik dinggin doon. mo kami. Ilagay sa basurahan ha. kaibigan ng ating puso, Ha? pagdating natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ilagay sa basurahan. Ha? Ada. Buhay na Kiss. pagkain, dinggin mo kami. Kiss. Patayin mo kami Baka umiyak sa pag hinalikan. pagkikipagkaisa sa iyo. Baka umiyak. Pagkabing sa labi ng Ah, iyong pag-ibig Baka at umiyak aming ikaw. buhay. Kagaya kanina. Hilagan niya kanina mama. Umiyak ka. Ha? Ang batang maliit, si Sashi na mabait. Bakit? Noong mga taon to ako, ito si Sasha nagagaling, binuhat ko. Umalo siya. Kasi sasadya namin itong laway. Sabi, pag napunasan niya kasi umiyak pa.
Dahil ang pangit ikaw, wag ka lang umiyak kasi kayo maganda, iiyak na iyak. Kasi pag may laway, di pinupunasan. Baka na umiyak pa. Nasa sobrang ligalig. Kaya nga, inayaan ka nila. Takot sila magdigalig eh. Eh, kung ikaw maligalig ka kasi dapat hindi magbabait, ha? Maling na siya. Iyak na yan. Ya! Hi! Manalangin kayo mga kapatid para natin mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sampayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan na makaloob ng pagkakaisa at kapayapaan na pinapahiwatig ng mga alay namin sa paghahaing pinagdiriwang sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw aming pasalamatan. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhan minarapat mong mapahayag ang iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Natawang nais mong tubusin ang Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, tapos ang dila naming masaysay sa pag-ibig na makapangyarihan. Sa krus, pinanghal, sa krus, pinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang pinakong Kristo. Kaya kaisa na mga anghel ay sisiawit at papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sakit, ha? Ama naming banal, ikaw ang palagpang kapalaran. Sa Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalooban ito. Upang para sa amin, maging gatawa ng tugon ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ang hahandog pa sa inyo. Dumapa na si Sashi! Dumapa na! Kala ko ba pa ni Jibro? Kala ko nagayon ni Jibro. Giray, nakaganyan ka maipit. Hinawakan niya ang Bible na lang, Bible. Hindi kanyang pinasalamatan. Bilis na Giray. Sa kanyang malagad at sinabi,
Ang napili yung lahat ito, Santong tao. itong tawag sa aking dugo. Bilis na rin Ang tagal bago mo. na gantihan. Ang aking dugo na ibubukos para sa inyo. Nasaktan na si Sashi. Kasi pagpapatawa Kasi gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Video. Wala na din. Ay, sabi ba? Hindi naman. Mama, Mount the Best. Pilayan niyo. Pinakainap din naman. Siyempre! Natawa na mukha mo sa Oo. Bakit? Tinatawanan ka? Hindi naman. Sakto na? Hindi ako si Video Dish. Nakita. Yay! Nabidyohan! Nabidyohan ng dapa ng bebe. Oh, ng dapa ng bebe. Sa katawan ng dugo ni Kristo. Wait lang. Load sa pagkakaisa